Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Praise God! Magandang umaga, hapon pala sa inyo lahat. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Magandang maulan na hapon sa ating lahat. Yan po ay simbolo ng pagpapala. Kaya receive the blessings of the Lord. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ngayon ay live dito sa ating opisina na kung saan ang ating programang Expect a Miracle Today. Ito po ang inyong host, Bishop Ted Malakin, na bumabati sa inyo ng magandang araw sa ating lahat. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon. At dyan po din po sa Asia, sa Southeast Asia, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Singapore, magandang hapon. Diyan naman po sa East Asia, diyan sa Japan, Taiwan, Hong Kong, Macau, magandang hapon. Paki-like and share lang po ito ang ating programa upang mapakinggan natin ang salita ng Panginoon na nagbibigay buhay sa lahi ng tao. Magandang hapon din po sa mga taga Middle East, sa Riyadh, sa Qatar, sa Oman, sa Saudi Arabia, diyan po sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Sharjah at saka sa UAE, sa Abu Dhabi. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At nabati rin natin ang magandang umaga diyan na rin po sa London at sa Switzerland, sa Geneva, Switzerland. Meron po tayong simbahan diyan
Hallelujah. At dyan din po sa Moscow at meron tayong cell group sa lugar na yan. At binabati rin natin mga taga-Australia sa Broome, Western Australia at dyan din po sa Central Australia. Magandang hapon sa inyo lahat. At binabati rin natin mga taga-Amerika na nanonood kahit replay. Bagamat madaling araw ngayon doon, pero purihin ang Panginoon. Binabati natin mga taga-JCT de Vancouver at Toronto. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Tayo muna ay manalangin ngayong hapon. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang aming pong programang Expect a Miracle Today. Hayaan mo po, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, nilalapit namin sa iyo lahat ng mga listeners, mga viewers, anuman ang kanilang pangangailangang spiritual, material, physical, financial, ay ipagkaloob mo po ngayong araw na ito. Alam po namin, you are not limited by distance, space and time. You are the God of all flesh, nothing too hard from you to do. Marami po salamat, Panginoon, at Holy Spirit, we welcome you today. You are the author of conviction, at hayaan mo po mapalapit ang mga tao kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. We thank you and we bless you sa buong matatapos naman ang isang linggo. Ay salamat po, sinamahan mo kami lahat sa larangan ng hanap buhay, sa pag-aaral ng mga estudyante, ang mga anak mo na lumalabas ay patuloy mong binabalutan ng dugo ni Jesus. Lord, thank you sa lahat ng mga pastor na nanonood ngayon. I-bless mo lahat ang mga kapastoran ng Jesus Christ the Deliverer at iba pang mga denomination. We thank you, we bless you. To God be the glory, all the honor, all the praises in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sinabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. At ating puntukulin ay magpahayag ng salita ng Panginoon. Sinabi rin po ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Ito pong programang ito ay sponsor ng Jesus Christ the Deliverer Full Gospel Church. Ang ministry natin to preach the gospel, to heal the sick, and cast out demons. Hallelujah. Isa sa gawa at plano ng diablo ang sakit at karamdaman. Kaya mamaya po, mga 5 minutes before the closing ng programang ito, ay ipagpe-pray namin po kayo, ipapanalangin namin kayo para by faith, you will receive a miracle today. Purihin po ang Panginoon sa lahat ng mga sumusubaybay, paki-like and share sa lahat natin mga kaibigan, kakilala, mga kapatiran, at yung mga gustong magbigay din ng hallelujah na stars, ay pindutin lang po stars at kayo po ay gagabayan nitong ng ating pong FB, at yan po ay makikita nyo dyan. Purihin ang Panginoon. At batiin nga natin sandali lahat ng mga masugid nating mga viewers. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At yan po ay makikita nyo dyan. Purihin ang Panginoon. At batiin natin sandali lahat ng mga kahit umuulan ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Si Brother Tom Tanghal, Flor Delis Anet, si Angelique Santiago, si Jeremiah Castro, si Klein Castro Santos, Tom Tanghal, si Mila Miranda Santos, Merly Santos, Seth Baligod, praise God, Maria Soluta, praise the name of the Lord. Marites Agustin, magandang hapon sa iyo. Si Jocelyn Mirasol, Emily Marcelo de la Cuesta, Sara Rose Castillo, Cheryl Fernando Torres, God bless you. Reynaldo Bantillo, Rodora Peralta, magandang hapon. Elizabeth Jose, Elizabeth Edrelin, Elio Rosende, Hasmin Manalese, Wendell Asco, Denya Parel. Magandang hapon sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sa mga taga Macau, taga Hong Kong, at sa Taiwan, sa Japan din, ano? Lynn Valera, praise God. Si Karen Terencio, si Juliet Rodriguez, Perdi Garcia, Len Almasan, Lynn Valera, si Ged Leda, si Joyce Malangin Bautista, nanonood po ngayon.
si Analisa Paraiso Giron, Denya Parel, Henry Sikat, praise God, Reynaldo Bantillo, Gensky Alice Di Guerto, Tess Bachong, Malu Pandi, magandang hapon sa mga taga Bicol. Praise God, kumusta kayo lahat dyan? Ann Bernadette Vergara Antonio, at Evelyn Ray Alisa Kaile Angelina, nanonood po ngayon. Benji Cruz de la Peña, Charina Guerrero, Christian Guerrero, magandang hapon. Si Ana Arakil, praise God. Si Doktora Rubian Estrella de Guzman Pestaño, magandang hapon. Pati sa iyong anak, praise God, sa iyong asawa at ang Di Guzman family. Nobi Osias, si Bing Aranyas, Mark Jameson, Jeriel Alonso, God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Amelia Burnos, binabati. Si Len Reyes, Anbelu, welcome back Sister Len. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Ervin Ramos, Aisa Madlang Awa, Mimi Adriano, Rosalina Porcincula, Alicia Villanueva Lorenzo, hallelujah. Si Jem Malangin, magandang hapon mula po sa Singapore, nanonood po ngayon. Si Michael Ong, happy birthday po kay Brother Michael, JCT Di Subic, bagbati ni Joyce Malangin Bautista, at binabati ka rin ng Expect a Miracle Today. Si Attorney Raisa Marie de Guzman, at ipag-pray daw si Jeffrey Robin Santos, son-in-law of Glo de Vera. Mamaya ipag-pray natin. Olivia Obaldo, God bless you. Bella Eva Raimundo, Alex Raimundo, Irene Cruz, Silak Onita Nus, magandang hapon. Si Eleanor Sumera, ayan, nanonood po ngayon ha. Si Phil Macho Bautista, Jacqueline Concepcion, hallelujah. Susie Dilag Pineda, Joy Cruz, Gemaline Pancho, Emily Ignao Santos of Austria, si Ate Dim Fernandez Santua, magandang hapon. Ate P. Marpil, kumusta kayo dyan sa Bukawi, Bulacan? Jojo Salonga, Baby Andres, magandang hapon. Si Amdir, Jojo Salonga, Lorna Bigino, mga taga Laguna. Marites Angeles Bautista mula po sa Saudi Arabia, nakikinig ngayon. Si Leila, God bless you. Mimi Adriano, RB Angeles, Craig Alexander Santos, Flor Simeon, Marites Agustin, Jojo Salonga, praise God. Peril Angelica, Eduardo de la Cruz, magandang hapon. God bless you sa iyo. Marilyn Duman Serbo, Rodor, ayan, nabati natin kanina eh. Yan. Ligaya Gamat, Early Alegre, Edwin Figueroa, nunod ngayon. Si Jaisel Nu, sinong nu yun? Shirley Jueco, Anadel Tuti Balonan, nagpadala ng 50 stars. Si Dan Israel Corum, praise God. Gemaline Pancho, praise the name of the Lord. Binabati na natin si Glo de Vera, Arian de Vera Santos, God bless you. Si Joy Sam Pedaliso, magandang hapon. Si Brigadier General Ronaldo De Jesus from PMP Region 4, Province Region 8, Region 8 pala. Magandang hapon po sa inyo, Brigadier General. Si Cleng Dantes Libunao, God bless you. Si Diana Malangin de los Santos, bumabati ng Happy Friday. Lisa Gonzales, June Adriano, hallelujah. Si Alma Lamberte Concepcion, hello po Bishop, pag-pray po okay na medical ko, salamat po. Ayan. God bless you. Olivia Obaldo, God bless you. Mirasol Ruam,
Mula po si Mary Joy Samantanam of Utah, USA. God bless you. Risa Unyate, nagpadala ng 50 stars, watching from Bulacan. Si, ito, God bless you. Si Edna Manalo, ang biyanan po ni Sister Joyce. Edna Garcia, God bless you. Ayan. Bibing Santos, magandang hapon. Virgil Lacanlale, magandang madaling araw dyan. Praise God. Si Nanette De Leon Ramos, may oras pa ba tayo? Praise God. Si Len Cruz, praise God. Si happy watching to Colonel Echeverria from Philippine Air Force. Daremplor Romero, Merlita Legaspi, happy Friday. Lolita Amon, Eden Natividad de los Santos, Mabel Figueroa, Reynaldo Bantillo, God bless you. Colonel Louis Angeles from Philippine Air Force, hallelujah. Michael Ong, God bless you, happy birthday. Jason Velasco, nagpadala ng 50 stars. Maureen De Leon, Rosemary De Guzman, happy watching. Ate Baby and Brother Ruben, God bless you sa inyo. Walang sawang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay nabe-bless, ay nakikita nyo po sa ating screen ang ating pong ang GCash at ang ating BPI account. You can send your love offering and tithes diyan po sa screen. Makikita nyo po diyan. Pwede po sa bank to bank. Praise God. O tinatawag bank transfer. Lerma Calupi Garcia, God bless you. Belen Villagigo, God bless you. Monina Villarosa Martinez. Alright. Henry Liwa, God bless you. At Eugene De Los Santos, pa-shout out. God bless you, Brother Eugene. Luz Gamad, praise the name of the Lord. Jessica Palabasa, nagpadala ng 45 stars. Si Yuka, God bless you. Ate Sing De Leon, si Sister Levy, nanonood po ngayon, asawa ni Pastor Rolly Gonzales. Irog Panganiban, Gomez family watching. Magandang hapon po sa inyo. Ang Irog Panganiban, mga Gomez family. Praise God. Alright, tayo po ay dadako po sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magbukas ng salita ng Diyos sa Acts 10:38. Ito po ay series continuation na ating pinag-aralan. 2 Friday na po. At ngayon po ay pangatlong Biyernes ang patungkol po sa demonology. The study of the character, the power, the weaknesses, and the defeat of Satan. Ang pag-aaral po patungkol po sa ang pagkatalo ng Diablo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to Jesus. Tinalo na siya ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay series upang maintindihan natin. Uulitin ko po ang sabi dito, one of the powerful strategies to defeat our enemies, no other than the devil, is to know him, his power, his demonic activities, and his manifestation. So we will continue this study today. Shall we open our Bible, please, to the book of Acts chapter 10, verse 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. May God bless upon the reading of His word today. Sabihin muna natin lahat, I am saved. Sabihin po natin, I am healed. I am anointed. I am delivered. I am highly favored with God. I am loved. I am covered by the most precious blood of the Lamb. I am blessed forever and ever. Hallelujah. Jesus Christ, the great deliverer. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa ating binasa sa Acts 10:38, ang sabi ng banal na kasulatan, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power.
kung paano po ang ating Ama sa Langit ay nilangisan si Jesus sa magitan ng Espiritu Santo at ng kanyang kapangyarihan, sa kadahilanan who went about doing good upang gumawa ng kabutihan at pagalingin lahat ang mga may sakit at karamdaman na inoppress ng dyablo. At ang sabi ng 10:38, for God was with him. Mga magulang, mga kapatid, ang Jesus Christ the Deliverer po ay full gospel church. Para po sa kaalaman ng iba, ang ating pong pinapahayag ay preaching the whole gospel, the gospel of our Lord Jesus Christ. At naniniwala tayo sa Biblia, naniniwala tayo kay Jesus, ang kaisa-isang tagapagligtas ng lahi ng tao. Siya may sabi, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Sabi po ni Jesus, we believe in God, one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Hallelujah. We believe in the Holy Spirit of the living God. At marami pang iba ho nating pinaniniwalaan patungkol po sa salita ng Panginoon. Ngayon po ay dahil 2,000 taon na nakakaraan, ang Panginoong Hesukristo ay nung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo at namatay at nabuhay na muli, yun po ay naging matagumpay ang kanya pong misyon dito sa lupa. Siya po ang tanging tagapagligtas ng lahi ng tao at tinalo niya ang gawa at plano ng dyablo sa daigdig na ito. Ang sabi ng 1 John 3:8, even the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. At kaya natin ito inaaral upang maintindihan natin ito pong demonology, para maintindihan natin ang pagkatalo ng dyablo sa buhay ng tao. Hallelujah! Upang tayo mga mananampalataya, hindi tayo mapaglalangan, hindi tayo matalo. Ang sabi ng Hosea 4:6, my people are being perished because of lack of knowledge. Kaya bibigyan tayo ng knowledge ng salita ng Diyos kung paano po at sino itong kalaban natin na hindi nakikita pero talunan na po at tinalo na ng Panginoong Hesukristo. Noong pong nakaraang linggo, ito po yung mga biblical names of Satan na ating pong inaral. Siya po ang tinatawag na Apollyon, Abaddon, Destroyer, Accuser of the Brethren, Adversary, Angel of Light, Antichrist, Beelzebub, Condemner, Deceiver. Siya po ang nagdi-deceive na maraming born again sa huling panahon. The Devil, Slanderer, Dragon, Enemy, ang pangalan niya, God of this world, Liar, Sinungaling, Murderer, Oppressor. Sa John 8:44, makikita po yan. Prince, Power of the Air, Ephesians chapter 2 verse 2. At yung Acts 10:38, yung oppressor. Ang oppressor, yung mga sakit at karamdaman na nilalagay ng demonyo sa lahi ng tao. At dito pa yung aaralin natin ngayon, yung tempter, siya po yung manunukso. Pumunta po tayo sa aklat po ng Mateo 4. Isa-isahin po natin to. Siya po yung manunukso. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. When he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. When the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. He answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Then the devil taken him up into the holy city, and set in him on pinnacle of the temple, and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and their hands they shall bear thee up, lest at any time thou hast thy foot against a stone. Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Again, the devil take him up into exceeding high mountain, showing him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and said unto him, all these things I will give thee,
if you will fall down and worship him. Then Jesus said unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, him only shalt thou serve. Verse 11, Then the devil leaveth him, behold, angels came and ministered unto him. Ito po ay nabasa na natin noong nakaraan, at gusto ko lang dito tayo magpasimula uli. At alam natin na si Satanas ay manunukso, tempter, manunukso siya. At si Jesus ay tinukso siya ng 3 beses. Subalit nagtagumpay ang Panginoong Jesus. Ano ang kanyang ginamit? Ang ginamit niya po ay salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagme-memorya ng salita ng Diyos upang sa ganon, pag tayo tinutokso ng dyablo, meron tayong pansagot. Ang kalaban natin ay hindi tao, kundi yung tao na meron dyablo. At iyan ang ginagamit ni Satanas upang tuksohin ang maraming mga Kristiyano sa huling panahon. Pero kung ikaw ay hindi mo alam paano sagutin, ikaw ay mapapasama, ikaw ay matutokso at matatalo ka. Kita nyo si Jesus, 100% Diyos na totoo, nagkatawan tao, sa loob ng 30 years, una niyang sagupaan, ay naengkwentro niya itong diablong ito, na alam natin nung nakaraan po pinag-aralan natin na siya po si Lucifer na galing sa langit na binaksak sa lupa. Binaksak sa lupa sapagkat ay ginamit niya yung salitang ako, yung pride, yung ego, yung I. Sa Isaiah 14, makikita niyo po yan na ating pong pinag-aralan nakaraan. Kaya nung siya po ay si Jesus ay after he fasted 40 days and 40 nights, siya po ay gutom na gutom bilang isang tao, tinukso siya ng diablo. Pero habang siya tinutokso, 3 times siyang tinukso, ang pinansagot niya, makikita nyo dito, it is written. Sabihin nyo lahat, it is written, nasusulat. Kapag ikaw ba ay tinutokso, ako ay tinutokso, tayo po ay tinutokso ng mundong ito, kaya mo bang sumagot? Nasasabi mo ba, nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Panginoon. Parang si Jesus, sabi ho dito sa verse 10 napakaganda ho dito, yung pangatlong round. And said unto him, ang sabi ng diablo, said unto him, all these things I will give you if you fall down and worship me. Sa verse 9, nakalagay po yan. Para bang inuurat si Jesus at tinutokso siya. Kung ako'y sasambahin mo lamang at sasama ka sa akin, parang gano'n, para praise, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kahariang ito, pati ang kalawalatiang ito, sa verse 8. Ano? At sabi ni Jesus sa pangatlong round, and Jesus said unto him, Get thee hence, lumayas ka, Satanas. Meron tinatawag na casting out. Kaya tayo po mga mananampalataya, marunong tayo magpalayas ng demonyo. Kung minsan ang pinapalayas natin tao, pag pinalayas naman natin ng tao, hindi naman tao talaga pinapalayas natin kundi demonyo. Yung tao may demonyo, kaya sumama rin kay Satanas, kaya lumayas na rin. Kaya dito, pinapakita ng Bible, Get thee Satan, for it is written, nakita nyo po, nasusulat, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Lahat po ng mga worshiper, before you serve, nakasulat po yan, before you serve, you must worship first the King of Kings and Lord of Lords. Hindi pwede ka maglilingkod ka sa Diyos, hindi ka man lang nananambahan pa sa Panginoon. Worship the King, mga kapatid. Hallelujah. At dito sa verse 10 uli, ang sabi daw, Get thee hence, lumayas ka, Satanas. Kapatid, kaibigan, nung tayo po ay hindi pa born again, hindi po tinuro ito sa ating relihiyon na magpalayas ng diablo. Wala pong ganun Ngayon lang natin natutuhan, yung iba po, takot pang magpalayas ng diablo. Hindi po ginagamit yung authority, yung kapangyarihan. Ano sabi ng James 4:7? Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang sabi ng Bible una you must submit yourself to God. Lord, itong buhay kong ito ay sa iyo. O Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, mga kahinaan ko. Ako ay may galit, may puot sa aking kapwa.
linisin mo ako na yung dugo. Pagkatapos no, after you submitting yourself to the Lord, resist. Ang sabi ng Bible, resist the devil. Palayasin mo yung diablo. Resist the devil. Hindi sinabi daw, ignore the devil o play to the devil. Ang sinabi doon, instead you are resist the devil and he will flee from you. Palayasin mo, demonyo ng sakit, demonyo ng karamdaman, demonyo ng bisyo, lahat ng mga kalaban ng tao, lumayas ka. Alam mo sabi ng Bible, James 4:7, and he will flee from you. Kaya hindi lumalayas, lagi kang tinutokso, nilalaruan mo, ayaw mong sagutin, ayaw mong sabihan ng salita ng Diyos, you are compromising the Word of God. Mga kapatid, the Word of God is very powerful. At pag pinalayas mo ang diablo, sila po ay lalayas. Napatunayan ko yan sa loob ng mula 1997 hanggang ngayon sa Deliverance Ministry. Pag sinabi natin, come out, lumalayas yung diablo. Hallelujah. At ang sabi ng Bible, pagkatapos niyang pinalayas ang diablo, verse 11, the devil leaveth him, and behold, angels came, minister unto him. Dumating po yung anghel. So when the devils are coming out, the angels are coming in. Hallelujah. Napatunayan ko po sa mahabang panahon ng deliverance, pag lumalayas yung mga diablo during deliverance din, ay merong angelic manifestation, meron pong mga ministering spirits, mga anghel ng Panginoon ang tumutulong po sa deliverance. Purihin ng Panginoon. Yun po yung pagkatalo ni Satanas. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sundan po natin. Another biblical names of Satan ay magnanakaw. Dito sa John 10:10, John 10:10, ito'y familiar na yung Word of God na ito sa inyo. John 10:10, okay, John 10:10. Babasahin natin buo. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that you may have life, that you may have it more abundantly. Ang diablo, ang magnanakaw, ay ginamit yung magnanakaw, kasi Satanas may magnanakaw, para magnakaw. Siya'y naparito para magnakaw. Ano pa? Pumatay at sumira ng buhay. Pero si Jesus, kaya po dalawa lagi ang ating pinag-aaral, the defeat of Satan, the victory of Christ Jesus. Naging matagumpay si Jesus. But I am come that you may have life and that you may have it more abundantly. Kanino po yun? Sabihin mo sa katabi mo, akin yun. Yung pong life dito, personal na relasyon mo kay Jesus, bibigyan ka ng Zoe life, eternal life. Hindi reliyon ang pinapatanggap ko sa inyo, hindi samahan, kundi personal na relasyon kay Jesus, sa Kanya lamang po nanggagaling ang tunay na buhay. Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Hindi lamang po life ang binigay ni Jesus sa John 10:10, but that you may have it more abundantly. Pag sinabing abundantly, sa Greek word perissos, sa English po ay over and above. Lavish, hallelujah, more and more, super abundance. Talagang gusto ng Diyos ikaw ay sumagana. Kaya huwag kang papayag na nanakawin ni Satanas ang iyong kabuhayan. Huwag kang papayag na ikaw ay nanakawin ni Satanas sa anumang paraan. Ang sabi ng Bible, kung kayo ninakawan ng diablo sa inyong kabuhayan, pag nahuli, napakagandang ministeryo ng deliverance, wag nahuli mo ang espiritong yan ng pagnanakaw. Yung sinabi ng Bible, yung tinatawag na generational curse. Pagka pinalayas mo yan, lahat ng nawala sa iyo, pag nahuli mo yung magnanakaw, ibabalik niya ng sevenfold. Saan po matatagpuan yon? Sa Proverbs 6. Tingnan po natin sa Proverbs 6.
Hallelujah. Ikaw na nakikinig ngayon, pagpapalain ka ng Panginoon, anointing is coming on your way. Anointing of deliverance is in your home right now. Receive it in the name of the Lord. Ito po, Proverbs 6:30-31. Kayo po mga nanonood dito, may ninako ba diablo sa buhay mo? Pagkakataon na natin ngayon, sasabihin natin kay Satanas, I shall return. Hallelujah. Lahat ng ninako ng diablo, kabuhayan, nasira ang pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay ay para bang nililigaw ni Satanas, kunin mo, ikaw yung restorer diyan sa pamilya mo. Tingnan mo sandali itong Proverbs 6. Proverbs 6:30-31. Men do not despise a thief, if he is still to satisfy his soul when he is hungry. Verse 31, but if he be found, he shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house. Pag nahuli mo yung magnanakaw, siyempre, diablo yun eh. Pag nahuli mo, wag mo munang palalayasin, sasabihin mo, ibalik mo lahat ng ninakaw mo sa lahi namin. Alam mo, ikaw, ang lahi mo, pinagpala. Minsan, niluluko ka ni Satanas. Siya sabihin sa'yo, nako, mahirap ka, ikaw ay talunan na. Wag ka nang dadalo dyan, at hindi maganda dyan. Iyan po ang mga tukso ni Satanas. Sasabihin mo kay Satanas, nasusulat. Sasabihin mo, nasusulat. Ibalik ng lahat ay ibabalik ng lahat ng ninakaw sa iyo, ibabalik ng Panginoon. Sa papaanong paraan? There is power in binding and loosing. Yung pong very powerful yan. Tayo kasi mga Kristiyano, basta manalangin lang, okay lang. Tama po yun, nakikinig ang Panginoon. Pero sinabi din ng Bible, anuman ang talian mo sa lupa, tatalian ng Diyos sa langit. Ano man ang pawalan mo sa lupa, papawalan ng Diyos sa langit. Kaya tayo, buti na lang na open tayo sa casting out o sa deliverance. Yung iba po ay nagsialis na dito, natuto sila ng deliverance, ginagamit nila. It's okay. Para for the glory of God, for the expansion of God's kingdom. Natuto sila na nakita nila na ang Diyos ay gumagawa ng himala, kababalaghan, sapagkat iyon ang gusto ng Diyos sa huling panahon, that we are all more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Tingnan po natin sandali sa Matthew 16:19. Matthew 16, 18 and 19. Purihin ang Panginoon. Matthew 16, 18, 19. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose in earth shall be loose in heaven. Ano binigay sa atin ng Diyos ni Jesucristo? Sinabi niya kay Pedro, thou art Peter, upon this rock I will build my church. Yung sinabi diyan, yung rock, yung malaking bato, si Jesus po yun. And the gates of hell shall not prevail against it. Ang pintuan ng impyerno hindi makakapanig sa iyo. Mas lalo sa panahon po ng pandemic ng COVID-19, may bago na namang na variant na naman, itong tinatawag na Delta. Kahit na kahit matapos yung may Delta hanggang may Beta, merong lahat na may Sigma, kahit matapos na yan, walang panama yan sa pangalan ni Jesus. The gates of hell shall not prevail against it. Paano gagawin natin? Yun ang truth. Verse 19, God will do His part, we will do our part. Ano part natin? I will give unto you the kingdom, the keys of the kingdom of heaven. Binigay yung susi, nasa kamay mo mga kapatid kaibigan. Anong susi ito? Ano man ang gapusin mo sa lupa, gagapusin ng Diyos sa langit.
Ano man ang pawalan mo sa lupa, papawalan ng Diyos sa langit. Pag, halimbawa, sabi mo, demonyo ng kalugihan, tinatalian kita sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. At pinapawalan ko ngayon ang kaginawahan ng buhay, ang kasaganaan, ang masayang pamilya, hallelujah, mangyayari yan sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mangyayari yan sa iyo. Kung may katabi ka dyan, kung wala naman, angel yung katabi mo. Puri yan, mangyayari yan sa atin lahat. Sabi ng Bible yan demonyo ng destruction, I rebuke you, I'm commanding you to come out in the name of the Lord. Yung mga anak mo na walang ginawa kundi manood ng ML. Ano na nga ba yung ML? Mobile Legend. Walang ginawa kundi manood na yun. Hinahating gabi ron. Kung minsan hindi pa sumasama sa pagkain, tinatawag na pasaway. Ang gagawin mo, ilelehans mo yung anak mo. Espiritu yon, lelehas mo. Sasabihin mo, demonyo ka sa aking anak, lumayas ka sa pangalan. Wala nang magagawa yun, anak lang yun kayo magulang You have the right, you have the authority. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi lahat na yan, naalala ko po nung when I was in Japan, nung kami po ay nasa Japan, lahat ng halos yung mga bata, ako po ay nag-minister sa Japanese congregation. Dumating yung huli, yung mga bata naman pinag-break. At ang kumarga ay mga cartoons. Yun ho, ang puro mga karga, tuka, mga bata pa lang yan, lumalabas sa bibig yung mga demonic spirits. Meron Eugene III, meron pong Voltes 5, meron kutakot-takot na mga cartoons na pinapanood nila, naging addict sila doon. At yan pala ay merong mga espiritu, nagiging suwail sila sa mga magulang nila, nagiging rebelde sila. Pero dahil ikaw at ako ay merong anointing, may kapangyarihan, ilelehans mo lang. Pag nilehans mo, sasabihin mo sa pangalan ni Jesus, I rebuke any spirit that is not of God, come out. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lalayas po yun. Hallelujah. Alright. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sundan po natin sa John 10:12. Another John 10:12. Hindi lamang po tip, kundi sa verse 12. Ito po naman yung mga lobo. Verse 12. John 10:12. He is that is hireling, not a shepherd, whose own the sheep are not. See it the wolf coming, wolf. Ano ba yung wolf sa Tagalog? Lobo, no? Leave it the sheep and flee it. The wolf catcheth them, scattered the sheep. Ito po yung mga lobo sa panahon nating to. Ito po yung mga pastor na mali ang katuruan na dala-dala. Dinideceive yung mga miyembro ng mga miyembro. Hindi nagse-share sa unbeliever sa palaisdaan, nagse-share sila, namimingwit sa palaisdaan na may palaisdaan. Ang tawag sa claim mga lobo. Sa ibang translation, sa ibang term, ginagamit po yung mga asong gubat, mga tulisan. Kasi pumapasok sila, ang mga tunay na shepherd, pumapasok sa pintuan. Yung mga magnanakaw sa bintana, nagsyo-shortcut. Ayan po ang mga taong yan. Gustong-gusto nila sirain yung church. Bakit? Sapagat sila mga ahente ni Satanas. Ang Diyos ba'y matutuwa? Mauubos yung membro ng isang simbahan, pupunta lahat sa iyo. Sino ba may-ari ng simbahan? Di ba ang Diyos? Di magagalit sa iyo ang Panginoon. Ikaw, kung ikaw ay nakikinig ngayon, mag-share ka ng hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun ang sharean mo. Huwag mong sharean yung mga tao nang nananahimik, mga tupa yan. Ang mga tupa, madaling maligaw. Kailangan may shepherd yan. Kaya ito pong mga lobong ito yung ang tawag dito, mga magnanakaw, ahente ito ni Satanas. Yan ang pinag-aaralan natin. Kaya po, ang sabi ng Bible, mga lobo, mga hireling, kita mo, napakarami pong karanasan sa mga ganyan. Pagkatapos bila silang lumayas,
hindi na nagpapastor kung ano-ano na pinagagawa. Kung ikaw ay talaga'y tinawag ng Panginoon, kung ano sinabi sa iyo ng Diyos, do it for the glory of God. Huling panahon na, baga pakainan ng mga tupa, kinakalampag natin ang kainan ng mga tupa at winawalang yan natin ng mga tupa. Ang tawag sa kanila ay mga lobo, mga ahente ni Satanas. Kaya ang kalaban natin sa huling panahon napakarami. Hindi lamang po pandemic, hindi lamang po COVID-19, pati po sa spiritual, yung mga taong mga deceiver, dinideceive ang mga tupa ng Panginoon. Alam nyo, kasi si Satanas, alam niya konti na lang oras niya. At naghahabol siya ng oras 24/7 para mabingwit niya ang maraming kaluluwa papuntang impyerno. Kaya purihin ng Panginoon, si Jesucristo nagpunta sa lupa para bigyan tayo ng kapangyarihan at sawatahin natin lahat at gawa at plano ng dyablo sa buhay po ng mga mananampalataya. Ang sabi ng Luke 10:19, Jesus gave us power to tread the serpents and the scorpions, and over all the power of the enemy, nothing shall by any means hurt us. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, tingnan po natin yung kapangyarihan ni Satanas. Si Satanas po, sabi ng Bible dito sa Ezekiel 28, Satan is only created beings. Ezekiel, basahin po natin sa Ezekiel 28, 13 to 15. Babasahin ko po dito. Una, Satan is created being. Siya po ay nilikha lamang na isang nilikha. Ezekiel 28, 13 to 15. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, and the gold. The workmanship of thy tabrets, of thy pipes was prepared in you in the day thou was created. Ang tinutukoy dito ay si Lucifer. Thou art anointed cherub that covereth. I have set you so that was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in you. So makikita nyo dito yung pagkalikha kay Satanas. So ang Diyos po ang may gawa ng langit at lupa. Our God is a powerful God. Ngayon, basahin ko na rin yung paano siya binaksak. By the multitudes of thy merchandise, they have filled the midst of you with violence. And thou hast seen, therefore I will cast you, I cast thee as a profane out of the mountain of God, and I will destroy you, a covering cherub, from the midst of the stone of fire. Verse 17, thy heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast you to the ground, dito sa lupa. I will lay thee before kings that they may behold thee. Bakit? Bakit siya binaksak ng Panginoon? Dahil ang kanyang puso ay tumaas, nagkaroon po ng pride. Kaya ang pride po talaga pag umiral po yan, ang tendency ng tao ay bumaksak. Ang sabi ng Bible, God resisted the proud but giveth grace to the humble. Kapag ikaw ay nasa grace, ay dapat mababang loob ka, mabait ka. Hindi kung kailan ka sinasabi ng tao, kami ay nasa grace, pero nakikita mo ang tao walang ya, tapos naninira. Yan po ang mga taong punong-puno ng pride. Yan po ang dyablo, ang sabi ng Bible. Pangalawa, the Satan's power. Satan is limited in both time and location. Hindi po siya omnipresence. Job chapter 1. Basahin po natin sa Job
chapter 1, verse 6. Job chapter 1, verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, from walking up and down in it. Oh, okay, makikita nyo dito, si Satanas ay limitado sa oras at sa kanyang location o sa kanyang lugar. Hindi ibig sabihin, halimbawa, ganito po yon. Ang Diyos po ay omnipresence. God is everywhere. Kahit saan ka pumunta, naroon ang Panginoon. Ang diablo, hindi. Ang diablo, wala dito. Ewan ko kung nasaan siya ngayon. Baka pag pinalayas mo, naghahanap na masisila yon. Naghahanap ng mga taong tutulog-tulog. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng 1 Peter 5:8. Tingnan nga natin sandali. Another verse, 1 Peter 5:8. Unang Pedro 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom may devour. Naglalakad, naghahanap ng masisila. Ayan, nakita nyo sa screen. Kaya kapag ikaw nalalamig at talagang ikaw ay nagre-rebelde sa pastor mo, makakargahan ka ng diablo. Kasi tuturo natin sa susunod na panahon, mga ilang panahon pa, mga ilang Friday, kung bakit nakakapasok Satanas sa tao. Ang tawag dyan ay mga legal access point, mga entry point ng diablo kung bakit ang tao ay nagiging salbahe, ang mga kita mo, ang bait-bait, mamaya-maya na iba na yung ugali, nagiging rebelde sa pastor. Nung unang panahon, ang bait-bait naman. Bakit naging ganon? Bakit naging masama? Merong bumalik na masamang espiritu. Bumabalik ba ang masamang espiritu? Yung kanya, lumayas yung masamang espiritu, ilan ang balik? Pag-aaralan natin yan. Nagiging masama siya. Kaya makikita nyo, ang mga Kristiyano, yung mga matatanda na, magtataka ka pag iniisip mo, dati ang bait-bait niyan. Mga loyal yan sa pastor, mga faithful. Bakit naging walang ya? Kasi nakargahan ng diablo. Si Satanas, diablo nga siya. Ang diablo ay diablo talaga. Wala siyang sinasanto. Pag iyan ay pinapasok mo, halimbawa, isang daliri, papasok ang kamay, papasok ang buong kamao, yung kanyang buong baraso, buong katawan niya, papasok doon. Kaya makikita mo, pag iniisip mo, magtataka ka, bakit naging masama yung ating kapatid na yan? Kasi nga, pumasok siya sa teritoryo ni Satanas. Malibang iyan parang silot na kinuha ni Abraham, sinabihan ng anghel, lumayas kayo daw, bukas ay gugunawin ko ang Sodom and Gomorrah. Kaya kinuha siya ni Abraham At pero sabi doon ng anghel, hoy, sabihin mo sa pamangkin mo, sa asawa, sa anak, wag habang aalis sila daw, wag tawag dito, wag titingin sa pabalik o lilingon. Magiging silang pillar of salt. Magiging haliging asin sila. Ganyan minsan ang mga Kristiyano. Kaya makikita nyo na talagang pinuputak din ng diablo. Pero alam nyo ho ba, greater is he who is in you than the devil is in the world. In this world, 1 John 4:4. At 1 John 5:4, whosoever born of God overcometh the world, and this is the victory that overcome the world, even our faith. Kaya dapat tayo po ay malalakas. Talaga namang we are the mighty warrior. Mighty warriors of the Lord. Hindi pwede tayo ay lolokohin ng diablo. Si Jesus namatay para sa iyo at nabuhay na muli para tayo ay maging 100% na matagumpay sa daigdig na ito. Naloko ka ng diablo, ayaw mong patunayan, ikaw ay matagumpay. Purihin ang Panginoon. Another thing, Satan and his forces are limited and restricted within the confines which God has allowed. Basahin niyo naman sa Job 1:6-12.
Number 4, Satan's time is strictly limited. Revelation 12:12. Ang kanyang oras ay nabibilang na. Konti na lang yung kanyang oras. Short time. Revelation 12:12, basahin po natin. Therefore rejoice, ye heavens, ye that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. Kaya po yung mga ahente ni Satanas ngayon, nagmamabilis eh. Alam nila, konti na lang oras nila. Yung mga nangyayari ngayong pandemic, itong COVID-19 na ito, isa po sa pamamaraan niya ng Diablo, yung matatakot ang tao. Alam mo, yung fear, gawa yan ng Diablo, ang tawag yan, torment. Fear is torment. Yung mga sakit at karamdaman ay talaga mga demonic spirit. Itong COVID-19, na-discover ko, associated with the demonic spirit of death. Kaya kung ikaw ay walang power, wala kang, hindi mo ginagamit yung power na bigay sa ng Diyos, maiisahan ka ng Diablo. Eh napakarami namin pinag-pray. Kahit sa telepono, pag sinabi namin may COVID, okay, yuko pikit, demonyo ng COVID-19, come out. Eh sa telepono, marinig mo, sumusuka. Lumalabas yung demonyo ng COVID-19. Bakit? Merong associated with the demon spirit of death. Ang gusto ng Diablo, pagpapatayin ang tao sa huling panahon. Mas lalo yung mga hindi nakakilala kay Jesus. Sabagat ang tao, pag namatay na walang Kristo Jesus, diretso siyempre sa impyerno. Kaya tayo po'y nangangaral para sabihin sa lahi ng tao na ang tao ay may pag-asa, ang tao ay kailangan nila si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay nila. Alright, sundan po natin. Meron pa ba tayong oras? Ilan pa? Okay. Ngayon, what is a demon? Demons are falling angels. Mga falling angels to. Revelation 12 verse 9. The great dragon was cast out, the old serpent, called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angel were cast out with him. Nung nagrebelde ang demonyo, kasama po ang wanted fallen angels dito sa lupa. Yung pong mga angels ay kinulong po sa Tartarus, ang tawag doon Tartarus, na isang kulong compartment sa impyerno. At si Satanas po, ang sabi ng Bible, ay binaksak dito sa lupa. Kaya ginulo niya ang mundo. Pero si Jesucristo, nagkatawang tao sa lupa, nagkatawang tao siya dito to destroy the works of the devil. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, you are already saved. At talagang ikaw ay secure, you are protected because of the blood of the Lamb. Revelation 12:11. Tingnan po natin. They overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Natalo ang Diablo sa dugo ng kordero. Sabihin nyo lahat, sa dugo ni Jesus. Pagka ikaw ay may sasakyan, ikaw ay merong negosyo, merong kang pera, pamilya mo, pababalutan mo ng dugo ni Jesus. Para ligtas ka, hindi ka maaksidente. Hallelujah, you are covered by the blood of the Lamb. Yung bahay mo, pababalutan mo ng dugo ni Jesus. Palalayasin mo lahat ng deception sa inyong bahay, lahat ng kaguluhan. Palayasin mo, Lord, balutan mo dugo ni Jesus ang aking ina, ang aking ama, ang aking mga anak. Cover them by the most precious blood of the Lamb. Lahat ng mga demon spirit, lumayas kayo sa tahanang ito. Itong tahanang ito pinagaharian ng Diyos, kapayapaan, kagalakan, masayang pamilya. Thank you, Lord. Hallelujah. Magpuri ka sa Panginoon. Ano pa? And by the word of their testimony, sa magitan na yung patotoo. So, wag mong babaguhin yung patotoo mo. The word of their testimony. At ang pangatlo,
They love not their lives unto the death. Hindi na nila mahal ang buhay nila hanggang kamatayan. Mga tao po ngayon, narinig lang yung COVID-19, takot na takot mamatay. Nabubuhay ka ba sa sarili mo? Dapat nabubuhay ka kay Kristo Jesus. For me to live is Christ and to die is gain. Ang buhay natin, kaya tayo binonagin ng Diyos, para lamang kay Jesus. Hindi ka nabubuhay para sa iyo o sa ano ba man. Jesus lives in you, Galatia 2:20. At kapag hindi mo na mahal ang buhay mo, mahal mo ang Panginoon Jesus, hahaba buhay mo. Ikaw ay giginhawa. Ano silbi ng mahabang buhay kung wala namang Kristo sa puso? Di bali wala. Kailangan lumalakad ka sa katwiran at si Jesus ang tunay na buhay. Jesus is our life. At doon natatalo ang dyablo sapagat tinalo na ni Jesus siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid kaibigan, ngayong hapon, at itutuloy natin itong araling ito, lesson na ito, kung paano nagtagumpay si Jesus. 2,000 years ago, si Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya noong 3 araw na buhay na muli. At ang sabi ng Bible, si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. At kapag siya'y tinanggap mo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit, ikaw ay magiging anak. At kapag ikaw ay naging anak, siya ang ating Ama, ano man ang kahilingan mo, ibibigay ng ating Panginoon. Jesus died for you, He rose again from the dead, at lahat ng mananalig sa Kanya, Romans 10:13, whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. He shall not be disappointed. Hallelujah. Napahiya ka na ba sa buhay mo? Ngayong araw na ito, subukan mo si Jesucristo. Pag pinapasok mo siya sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ang pinakamaligayang tao, tayo ang pinakamaligayang tao sa balat ng lupa. Bakit? Sabagat ikaw ay naging anak ng Diyos. Paano ito gagawin? Sumunod ka sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Nagkatawan tao ka, 2,000 taon na nakakaraan, para ako'y patawarin sa aking kasalanan. Hinango mo ako sa kasalanan, sa kahirapan, sa maagang kamatayan, sa kaguluhan. Salamat, Panginoong Jesus, tinalo mo na ang dyablo na sumira ng tao. Panginoong Jesus, alisin mo lahat ang aking masasamang bisyo, masamang ugali. Maghari ka ngayon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabihin nyo lahat, I renounce all curses in my life, all sickness in my body, all spirit of poverty, lahat ng sumpa, lumayas ka sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sakit, karamdaman, alis sa pangalan ni Jesus. I resist you in the name of the Lord. Come out in my body. Lahat na kayo pong mga may sakit at may karamdaman, ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa bahagi na inyong katawang may nararamdaman, and God will release healing power in your body in the mighty name of Jesus. Lord, release your healing right now in the name of Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Receive it right now by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Kayo pong mga may sakit at karamdaman, si Jesus ay hallelujah, kayo'y pagagalingin ng Panginoong Jesus. Receive it in your spirit that you are healed. By His stripes, we are healed in the name of the Lord. Tayo dumako sa panalangin. Lord, pagpalain mo si Maria Soluta, ang kanyang anak, hallelujah, ay hipuin mo, Panginoon. Ganon din si Gina ay ibigay ang puso sa iyo. In the name of the Lord. Si Ni Estoque Ebalo, pagpalain mo po ang kanyang hanap buhay, ang kanyang trabaho, at ma-increase ang kanyang asawa sa sweldo. Si Pe Marpil, si Gretchen Mendoza, ang kanyang anak, ay bigyan mo ng kagalingan. Hallelujah, in Jesus' name. Si Olivia Obaldo, ay magkaroon ng trabaho ang kanyang asawa, kanyang anak, in the name of Jesus, at lumaguri ng kanyang negosyo. Si Kernel Rome, healing from cough and colds in Jesus' name. Si Belen Villadiego, pagalingin mo, Lord, please, ma-deliver
ang kanyang son-in-law na nasa Canada in the name of Jesus sa addiction and gambling in Jesus' name. Si Reynaldo Bantillo ay magkaroon sila ng sariling bahay at lupa. Mangyari sa iyan. Emily Cabusas, gumaling from dizziness in Jesus' name. Mirna Lim Ramirez, magkaroon po ng gana sa pagkain ng kanyang mister at patuloy na lumakas. Panginoon, pagpalain mo po ang kanyang asawa ni Sister Mirna in the name of the Lord. Si Lolita Bagay ay pagalingin si Norberto Pagia, release healing sa cancer in the name of the Lord. At gumaling din po ang kanyang pancreas against diabetes sa mataas ang sugar in Jesus' name. Si Imelda Caule Dumasing, financial status, hallelujah, pagpalain mo po siya. Si Ana Palsis, divine healing and deliverance, improving financial breakthroughs. Si Karina Caridad Garcia, si Amparo Mangahas, provision sa kanyang dialysis in Jesus' mighty name. Jason Velasco, ma-deliver po ang kanyang anak in the name of the Lord. Prayer request po sa deliverance po sa temptation. Thank you po. Ay, siya pala yun. Si Jason Velasco, release deliverance right now. Si Juliet Rodriguez, ang kanyang manugang si Regine, ay pagpalain mo po, ingatan sa kanyang panganak sa darating na August. Si Alm Somera, financial blessing and prosperity. Si Ate May Estopedo Garcia, pagpalain mo kanyang ma-in-law. Si Emilio Rubina Garcia, Risa Oñate, provision and divine protection. Si Elisa De Dios, pagpalain mo po na ang kanyang prayer request, mawala na po ang bagyo. Si Irene Patricio Cabigas Bonggolan, pagpalain mo po ang kanyang vaccine tomorrow. Si Juliet Rodriguez, ang kanyang manugang, pagpalain mo. Angelic Santiago, pagpalain mo ang kanyang pamilya. Si Ricky Santiago, answer prayer na po ang kanyang flight sa Sunday in Jesus' name. Lord, maraming po salamat. Sa gabing ito, your word will not return void. Alam po namin how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, who went about doing good, healing all oppressed by the devil because God was with him. Release your healing power, release your anointing to all of us today. In Jesus' name, to God be the glory, all the honor, all the praises in Jesus' name. Amen and amen. Happy weekend po sa inyo lahat. This is Bishop Ted Malang. Sasabi sa inyo, you are highly favored with God. Sabi ni Pastora Lily, you are blessed forever and ever. Para po sa lahat ng mga taga Central Church, ang ating pong service, huwag nyo kalilimutan, alas 7:30 at alas 10:30, araw ng linggo, kayo po ay inimbitahan naming dumalo. God bless you and God bless the Philippines.